sasagutin akong tanong. Sabi ni Mark Pascual, pumasa ka ba sa bar exam? Hindi. Hindi ako pumasa. Hindi ako pumasa ng bar exam, Mark Pascual. Ikalat mo sa mga DDS yan. Hindi ako pumasa ng bar exam. Kasi hindi ako nag-bar. Tanga. Paulit-ulit kayo. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Ang tatanga nyo, ano bang mahirap intindihin sa law student? Mahirap maintindihin yun. Nyeta kayo. Kukulit nyo. Kukulit nyo. Nakanat ni Paklong. Ang bububo nyo talaga. Ang tatanga nyo. Ang tatanga nyo talaga. Ang tatanga nyo. Bumibisita kayo sa channel ko para ma-offend. Di ba? Ano kayo, naghahanap kayo ng sakit sa ulo? Ano nang ganito gawin nyo? Ito, Mark Pascual, ito gawin mo. Ito. Tuturuan na kita. Tuturuan na kita para, para happy ka. Tuturuan na kita. Ang gawin mo, click mo yung link ng live stream ko ngayon. Kunin mo yung link, ha? Kunin mo yung link. I-share mo sa Facebook mo kasama ng mga kasama mong trolls. I-share mo sa mga trolls nyo. Tapos sabihin mo, itong lalaki to, feeling lawyer to, PI na to, gago-gago to, feeling lawyer. I-share mo ngayon. Ngayon na. I-share mo na ngayon. Dali. Hindi ako magagalit, promise. Okay, game. Okay, itong si Sara Duterte. Nag-react. Nag-react sa impeachment. Oo. Nag-react na ulit. Oo. Nag-react na ulit, guys, si Sara Duterte. Ang sabi niya, may nag-viral ngayon na video niya na tawag dito. Binira niya ang Akbayan. Oo, yung Akbayan party list. Actually, yung Akbayan na yan, partido yan ni Riz Ontiveros. Partido yan ni Riz Ontiveros. Ito kayo ng balita. Ayan. VP Sara Duterte says Akbayan endorsed impeachment complaint has no attached evidence. Wala raw ebidensya, sabi niya. Yung sa Akbayan. Oo, yung sa Akbayan. Okay. Dalawa yung nag-file ng impeachment eh. Dalawa yung nag-file ng impeachment. Makabayan Black, tsaka Akbayan. Tapos sa Monday, magkakaroon pa ng isa. Tapos pinag-uusapan pa ngayon yung fast track impeachment. Pero sa dinami-dami nung mga, or at least ngayon sa dalawang nag-file ng impeachment, affected siya sa Akbayan. Doon siya affected. Bakit kaya? Bakit kaya na-affected sa impeachment ng Akbayan? Bakit? Anong meron? Anong meron? Pakinggan natin yung sinabi ni Sara Duterte. Ayan. Pakinggan natin sinabi ng Chara. Kutsara. Si Chaka Duterte. Si Chaki. Si Chaki. Oh, game. Impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Ang boses. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na Ano sabi ni Popoy? Haste makes waste. Patience is a virtue. Fight corruption in a smart approach para hindi ma-technical kasi sayang yung chance na ma-stop yung corruption. Eh, na nga. Parang parang sa topic yata to kanina. Oo. So, anyway, daanan natin mamaya. Sabi ni Quindal, puro lagi may binabasa. Eh kasi nga 'di ba, hindi nga niya kaya magsalita ng maayos. Kapag off script siya, lagi siyang itok. Ganun. Or bago magsalita, bibilang ka muna ng 15 seconds. Hindi nga niya kasi kaya magsalita ng impromptu. Oo. Hindi siya kaya hindi niya kaya magsalita ng impromptu, guys. Bobo nga kasi. Parang mga taga-sunod niya, parang mga supporters niya na DDS. Oh, bobo rin. Ang tatanga. Ganun. Anong gagawin natin? Eh, yun naman ang totoo. Di ba? Anong gagawin natin? Yun naman yung totoo eh. Bobo si Sara. Ang tanga-tanga ni Sara. Simpleng mga statement lang, hindi niya magawa na maayos.
Di ba? Kaya nga tsaka eh. Tsaka 30. Tuloy. na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Tanga-tanga talaga ni Sara. Blue Ribbon Committee yun. Blue Ribbon Committee, Oversight Committee yun. Oversight Committee ang Blue Ribbon. Kaya mo, tanga-tanga talaga ni Sara. Hindi lang ano yun, hindi lang in aid of legislation ng Oversight Committee. Oo. They also recommend. They recommend filing charges. Di ba? Ganun yun. In addition, doon sa trabaho nila, nagagawa sila ng batas para hindi na maulit ang mga pagnanakaw na ginawa ni Sara Duterte, gagawa rin sila ng rekomendasyon kung dapat bang kasuhan si Sara Duterte. And mga kababayan, don't forget, naka-file na yan sa ombudsman noon naman. Naka-file na yan sa ombudsman noon pa. Pero dahil tanga si Sara Duterte, hindi niya maintindihan. Itok-itok na eh. May oversight function sila. So meron silang karapatan na i-check. Bakit ba nagkaroon ng Merry Grace Piatos? Bakit ba nagkaroon ng 125 million in 11 days? Kasama yun sa trabaho nila. So, kung siya ay na-file ng impeachment complaint, at yan ay dahil sa resulta ng Blue Ribbon Committee hearings, sorry siya. Sorry ka, Sara Duterte. Oo. So, wag mo ipapasa sa amin yung kabobohan mo. Pasa mo sa mga tagasunod mo, walang problema. Kaya kasing bobo mo sila eh. Tulad ng Mark Pascual dito. Diba? Ganun katanga. Diba? Oversight function yan eh. Diba? Oversight function yan. So, diba? Ayun, sila, gawin mo tanga. Pero kami hindi. Hindi mo kayo matatanga dito. Tulad ng mga DDS na nanonood dito, hindi mo kayo matatanga. Ikaw lang. Ikaw lang pwede. Matatanga mo sila. Pero kami hindi. Tuloy. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Paulit-ulit nilang ibinandera ang issue na Mary Grace Piatos. Ako'y tutula, makatang makata. Ako'y uupo, tapos na po. Nagyata si Sara Duterte, bobo talaga. Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Bakit di ka umarap? Bakit di ka sumagot? Di ba? Bakit di siya sumagot? Wala pala ebidensya, pero di ka sumasagot. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinutuyang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi nung for later release na yan? Sino ulit nagsabi niyan? Mga kababayan, mga kotsero. Sino ulit nagsabi niyan? Na binayaran daw sila para i-impeach si Sara Duterte. Sino ulit nagsabi niyan? Malamang makikita ko yan sa comment section. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Sa mga hindi po nakakaalam, sasabihin ko sa inyo. Ang nagsabi niyan, si Toby Chanko. Si Toby Chanko. Siya yung nag-quote-unquote expose. Si Toby Chanko yan. So, wait. Ba't di kanya pinagtanggol? Magsusulat na ba siya finally ng kanyang sworn statement? Oo. Magsusulat na ba siya ng kanyang sworn statement, si Toby Chanko? Kaya na ba niyang tayuan ang kanyang mga sinasabi laban sa'yo? O laban kay PBBM? Or laban kay Martin Romualdez? Kaya na ba niyang tayuan yon? Magsusulat na ba siya ng kanyang sworn statement? Para merong actionable document. Di ba? Otherwise,
Wala tayong pag-uusapan dito. Wala tayong pag-uusapan. Chismis, oo. May pag-uusapan tayong chismis. Pero hindi, walang ebidensya or dokumento. Unless, susulat na si Toby Chanko ng kanyang sworn statement para gagawin niyang ebidensya para sa'yo. Para kay Sara Duterte. Pero pag ginawa niya yon, mga kababayan, alam na. Alam na natin, mga kababayan. Si Toby Chanko, alam na, full-blown DDS naman talaga ngayon si Toby Chanko. Pero, hindi niya papahalata yun hanggat kaya niyang hindi pahalata. Pero pag ginawa niya yon, obvious na, halata na tumawid na sa kabilang bakod si Toby Chanko. Tuloy. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. So what? I mean, seriously, mga kababayan, so what? So what? Kung gusto niya maging presidente, bawal ba? Bawal ba siyang tumakbo, maging presidente? Si Sara Duterte nga, siya nga, nilalabanan niya yung impeachment para makatakbo siyang presidente. Oh, isabihin, malinis ang budhi niya? No. So what? Walang ganun. Walang ganun. Nag-file din naman ng kaso yung akbayan kay BBBM eh. Tinawag ba niyang political yun? Di ba hindi? I mean, mga kababayan, sa akin kasi, we have to move forward, we have to move on, or we have to grow up doon sa mindset na, gusto lang niya kasi maging presidente, kaya nasinisiraan niya si Sara. So what? So what? Karapatan naman niyang tumakbo sa presidente. Si Sara Duterte nga, pinaglalaban niya na hindi siya ma-impeach para makatakbo siya sa pagiging presidente. Mas malinis ang budhi niya? No. Siya nga yung impeachable eh. Na-impeach na nga siya eh. Oh. What makes the motive of akbayan wrong, tapos yung kay Sara tama? Pareho lang naman silang gustong tumakbo sa pagiging presidente. Hindi ko nakikita yung diferensya eh. Hindi ko nakikita talaga yung diferensya. Pasensya na. Tuloy natin. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan Diyos ko, pati pangalan ni Risa Ontiveros, babasahin mo pa. malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Mali ba yun? Mali ba yung sinabi ni Risa Ontiveros? alam nyo, tanga-tanga talaga nito ni Sara eh. Ginawa pa niyang ipinakita pa niya yung video ni Risa Ontiveros. Oo. You just proved her case. Pinatunayan mo lang yung validity nung sinasabi ni Risa Ontiveros. Kasi Manchurian candidate nga to si Sara Duterte. Manchurian candidate siya eh. Mali ba yung sinabi ni Risa Ontiveros? Hindi. Hanggat VP si Sara Duterte, yung banta na ang China ay mamamayagpag na naman sa Pilipinas, ay nandyan. Ngayon nga lang Vice President siya, namamayagpag, di pa naman namamayagpag. Gusto nang mamayagpag ng China eh. How much more pag naupo na si Sara Duterte? Tama yung sinabi ni Risa. So sa aming mga pro-admin at sa mga independent, pinatunayan lang ni Sara Duterte kung bakit hindi dapat siya iboto.
Bobo talaga to si Sara. Eh. Oh. PH-China cooperation essential amid common challenges. Oh, special pa yan. Oh. Special treatment. Hindi ako nag-joke. Sara Duterte teams up with China for new Oriental Mindoro School facility. Oh, ngayon mga kababayan. 'Di ba yung budget niya sakto lang pang operations ng kanyang opisina? Ngayon, China na ang pumupondo sa mga proyekto niya. See? Ito yung siraulong ambassador ng China. Ayan, oh. Oriental Mindoro na naman. Saan ba nagkaroon ng ghost project sa Pilipinas? Nasaan yung kaso na yon? Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. May mali ba? Mali ba yung sinabi ni Sara? Na Manchurian, na hindi siya Manchurian candidate? Tama naman yung ano. Tama naman yung sinabi ni Risa Ontiveros. Hindi ako makarisa, ha? At kapag tumakbo si Risa na presidente, hindi rin ko rin siya boboto. Isang iniintay ko. Sana tumakbo siya. Pero tama si Risa. Ipinakita ni Sara Duterte sa kanyang statement na tama si Risa Ontiveros. So, imbis na mabasag si Risa Ontiveros, mukhang si Sara Duterte mababasag dito. Ano pa? Marcos believes Dutertes are pro-China. Expected Sara's criticism on West Philippine Sea. Okay na ba ito? Chinese-funded trolls other espionage threats buried in the Senate. Ito yung panahon na ano, si Infinitus. O ayan, mga tao din ni China. At dahil, alam naman natin na hanggat meron Duterte na nakaupo sa national position, delikado talaga ang Pilipinas. No joke. Tama si Risa Ontiveros doon. Hindi ko siya iboboto kung tatakbo siyang presidente. Pero, hindi siya mali sa kanyang statement. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Wait. May kopya na ba sila ng impeachment complaint? May kopya na ba sila ng impeachment complaint, guys? Parang hindi. Parang alam ko wala. Kasi kaka-file lang nun eh. So, ibig sabihin, may nag-leak sa kanila nung file ng impeachment complaint. No? Hindi ko to ba kung sino, pero di ko manasabihin. Obviously, mga kababayan, affected si Sara Duterte dun sa impeachment complaint ng akbayan. Kasi ang dami, dalawang impeachment complaint eh. Tapos ang titirahin mo yung sa akbayan. Bakit yung sa akbayan ang tinitira ko? Akala ko ba, kalaban ng mga Duterte, yung mga komunista, at saka mga akbayan. Pero bakit akbayan lang ang tinira? So, mapapaisip ka. Threaten ka ba kay Risa Ontiveros? Kinakabahan ba siya kay Risa Ontiveros?